sabihin mo, kumusta ka na? Ano ang sagot natin? Sabihin natin, all is well. Palapakan natin ang Lord. Amen? Sa masigabong palakpak sa Diyos, mga kapatid, wala hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy, dapat tayo agad sa salita po ng Diyos. Ang ating pong tatalakayin ngayon, God-given power to His children. Ang ipinagkaloob na kapangyarihan o karapatan ng Diyos sa kanyang mga anak. Before anything else, let us review sa ating pong mga tinalakay na. Part 1, a practical, balanced life. Kailangan tayo ay may balancing buhay. May time tayo para sa ating spiritual, may time tayo para sa ating physical, may time para sa ating mga kaluluwa. And then part 2, making a good reputation to people. Kailangan gagawa ko tayo ng magandang pagkakakilanlan sa atin ng mga tao. Kailangan makilala tayong mabuting tao. And then part 3, setting the right priority in life. Dapat alam po natin ang ating priority. Diyos dapat ang nasa unahan. And then let Jesus be the center of our attention. Na pag may problema tayo, focus lang tayo sa ating Panginoon. Huwag po tayong patitinag, huwag tayong padadivert, and of course, be always good to all people. Ang ating iniing araw-araw ay makagawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa ating mga kasambahay. And of course, living out to what God has spoken. Anuman ang instruction ng Diyos, anuman ang salita ng Diyos, sikapin po natin ito maisagawa at maisapamuhay. And of course, discovering the goodness of God. Para hindi po tayo makaranas ng mga dilubyo sa buhay, mga malas sa buhay, kailangan po natin i-discover na ang kabutihan ng Diyos ay laging nariyan. And then part 8, the approved believer before God. Para po tayo maging approved sa harapan ng Diyos, sa mata po ng Diyos, mga kapatid, ang kailangan po natin gawin ay mamuhay tayo ng matuwid sa Panginoon. Hallelujah. Amen for that. And then of course, last week ay inaral po natin, blessing of grateful person. Dapat tayo ng mga tao, may nakagawa sa atin na mabuti, marunong tayo gumanti ng kabutihan sa kanila. Because other people, ginawan mo na ng mabuti, hindi sila marunong gumanti ng mabuti. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. So, we talk about the life of Timothy. Timothy showed 3 ways of gratefulness. Ipinakita po ni Timoteo ang 3 paraan ng pagiging mapagpasalamat o mapag-appreciate sa mga taong naging mabuti sa kanya. Timothy, requite respect with his parents. Una po natin na pwedeng iganti sa mga magulang ay respeto. And then Timothy, requite rewards to his parents. Na bago man lamang tayo magsipag-asawa, magaganti muna tayo sa ating mga magulang. And then Timothy, requite responsibility for his parents. Kung paano siya inalagaan, inaruga, minahal ng kanyang mga magulang, gayon po tayo in return. Mahalin din natin, arugain, at ating pong alagaan ng ating mga mahal sa buhay. This evening, again, aralin po natin mga kapatid. Excuse me lang, medyo minapalat pa ako hanggang ngayon. God-given power to His children. Alam niyo po, minsan ang nagiging problema sa mga anak ng Diyos, sa mga Christian, sa mga born again, sa mga pananampalataya, is they do not know their power. Sabi nga ninyo ulit, power. Kasi sabi ko, wala yan sa lakas. Kahit ikaw ay matipunong tao, kahit ikaw ay napakalaking tao, o malakas na tao, kahit parahin mo ang truck, hindi mo kayang parahin yan. Pero ang isang pulis, kahit patpatin, hallelujah, kahit siya ay sabihin natin maliit, pero kapag pinara niya ang truck, kaya niyang parahin. Bakit po? What is the difference? Wala po yan sa strength, nasa kapangyarihan yan, mga kapatid. Tayo ding mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, we need to know our
authority or power bilang mga anak ng Diyos. Basa ho tayo. Sabi po ng Galatians 3:26, sapagkat kayong lahat po ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Lahat ng mga believers, regardless kung anong estado natin sa buhay, we are considered as children of God because may pananampalataya tayo kay Jesus. As long as na believer tayo, ikaw ay maibibilang na anak ng Diyos. Sino po ang mga mananampalataya? So lahat ng mananampalataya, ang sabi ng Bible, ay mga anak ng Diyos. Sabi ng ALT, for you are all sons and daughters of God by means of faith in Christ Jesus. Mga kapatid, tandaan po natin ang tanging batayan, sukatan para maging anak tayo ng Diyos ay ang ating pananampalataya kay Jesus. Pag sinabing believer, naniniwala ka na kaya ni Jesus lahat. Amin po ba? Pag believer ka, naniniwala ka na ang problema mo kayang solusyonan ni Jesus. Pag believer ka, naniniwala ka na anumang karamdaman mo kayang pagalingin ni Jesus. That is being believer. Kasi minsan lang iba sasabihin, naniniwala ko kay Jesus. Anong klaseng paniniwala yan? Paniniwala sa kakayahan ng ating Panginoong Jesucristo. Naniniwala tayo na He can do all things. Amen? Hallelujah. Naniniwala tayo na in Him nothing is impossible. Hallelujah. Kaya dito kapag tayo ay sumampalataya who He is, then tayo ay makukonsider bilang mga anak ng Diyos. Okay, next slide. Sabi po dito mga kapatid, how we can distinguish God's children. Kasi ang pinag-uusapan natin, anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay may karapatan, may kapangyarihan. Ngayon, baka sasabihin natin, ako ng Diyos, siya anak ng Diyos. Paano ba natin makikilala ang anak ho ng Diyos? Amen? Kasi everybody ay pwedeng umangking na anak siya ng Diyos. Pero ano ba talaga ang pagkakakilanlan sa anak ng Diyos? Kasi hindi basihan na umaattend ka na anak ka bilang anak ng Diyos. Hindi basihan ang pagiging anak ng Diyos na tumutugtog ka. Hindi basihan na anak ka ng Diyos, nangangaral ka ng salita ng Diyos. Kasi ang sabi ng Matthew, hallelujah, sabi ni Jesus, lumayo kayo, mga manggagawa ng masama, hindi ko kayo nakikilala. The reason out. Sabi niya, Lord, nangaral kami sa iyong pangalan. Nagpalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan. Pero bakit hindi sila kilala ni Jesus? Kasi ang sabi ng Bible, kayo ay mga manggagawa ng masama. Kaya the basis, how we can distinguish God's children. Okay, next slide. Medyo dahan-dahan tayo ng konti, medyo hurting ang word ni Apostle John. Sabi niya, dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Dalawa po, take note, kinumparison. Hallelujah, ni Apostle John, ang mga anak ng Diyos at anak ng Diablo. Sabi niya, ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran o yung gumagawa ng masama ay hindi sa Diyos, ni ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So, ang pagkakakilanlan sa mga anak ng Diablo, ang anak ng Diablo ay hindi gumagawa ng katuwiran. Ang anak ng Diyos, gumagawa ng katuwiran. Ang anak ng Diablo, hindi umiibig sa kanyang kapatid. Ang anak ng Diyos ay umiibig sa kanyang kapatid. Amen? O sabi mo nga sa katabi mo, I love you with the love of the Lord. Hallelujah. Kasi kung nag-ahari ang akpot sa ating puso, then how you can say na anak ka ng Diyos? Ang mga anak ng Diyos ay nagmamahal sa kanyang kapatid. Amen po ba? Amen. Praise God. So ngayon makikilala natin, kinumpare or kinuntrast ni Apostle John ang anak ng Diyos at ang anak ng Diablo. Ulitin ko, ang anak ng Diablo hindi gumagawa ng katuwiran. Ang anak ng Diyos gumagawa ng katuwiran.
Ang anak ng dyablo, hindi umiibig sa kanyang kapatid. Naandun yung panlalamang, naandun yung galit, naandun yung hindi niya pagmamahal. Pero ang anak ng Diyos, minamahal sino ka man. Dati, nanood ako, maging sino ka man, si Sharon Cuneta at saka si Robin Padilla. Kasi ang tunay na pag-ibig, maging sino ka man nga talaga. Hindi ka mamahalin dahil kung sino ka, mamahalin ka kahit sa kabila na ganun ka. So, alam na po natin ang anak ng Diyos. Sino po ang mga anak ng Diyos dito? Ang mga anak ng Diyos, gumagawa ng tama. Gumagawa ng mabuti. Gumagawa ng katuwiran. Ang anak ng dyablo, laging masama yan. Magnanakaw yan. Manlalamang yan. Magsisinungaling yan. Yan ang mga anak ng dyablo. Ulitin ko, it's easy to say that we are child or children of God. Okay, tingnan po natin ang isang istorya sa Bible. John 1:12. Datapwat, ang lahat ng sa kanya'y kay Jesus nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa mga tuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Sabi po naman ng Amplified, but to as many as did receive. Ano daw? Receive. And welcome Him and gave the authority, power, privilege, right to become the children of God. That is to those who believe in, adhere to, trust in, and rely on His name. Sabi ng Bible, yung binigyan ng power, ito yung mga taong tumanggap kay Jesus. Ito yung mga taong nagpatuloy kay Jesus sa kanilang buhay. Ito yung mga tao na sumampalataya kay Jesus. Sabi niya, receive, welcome, and believe in His name. Ito ang binigyan ng kapangyarihan. Sabi nga po natin, power. Isa pa, sabi natin, power. Mga kapatid, next slide, Jesus, believer, 3, irrefutable and immeasurable identities. Yan ang dapat yung makilala, yung identity mo. Sabi mo, identity. Kasi kahit nalaala ko ang isang istorya. There was a man na sumakay ng barko, not knowing na doon sa kanyang ticket, inclusive na po ang lahat, yung foods for 7 days na paglalayag sa dagat. So dahil itong bumili ng ticket, ang kanyang pera ay pumasya lang sa pambili ng ticket. What he did, nung naandun na sa barko siya, hindi siya lumalabas sa cabin. Ang ginagawa niya ay pagkaagahan, breakfast, nandun lang siya sa cabin. Pagtanghalian, nasa cabin lang siya. Hapunan, nasa cabin lang siya. Dumaan ang first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, hanggang 7th day. Napansin na parang kulang yung pasahero. So hinahanap ngayon ng kapitan ang isang pasahero at natagpuan. Sabi niya, Sir, bakit hindi po kayo kumakain mula nung unang araw hanggang ngayon? Ang sagot po ng pasahero na yon, sabi niya, kasi wala po akong pera na pambili ng pagkain. Ang aking pera ay sumapat lang para sa ticket. Sir, sabi niya, sayang, hindi niyo po ba alam na sa ticket ninyo, kasama na po ang inyong pagkain sa loob ng 7 araw. Ano ang nangyari? Because of ignorance. Because of not knowing na kasama ang ticket. Minsan, ganun tayo mga Kristiyano. Are you following, church? You have the rights, kaya lang hindi mo alam na mayroon kang karapatan sa Diyos. Amen? Sabi mo ulit, may karapatan ka. 3 bagay, mga kapatid. Gagamitin natin yan, ng mga karapatan. Una, balikan natin ang John 12. Sabi niya, He gave the right to become the children of God. Unang ibinigay ng Diyos, karapatan. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, karapatan. Put in mind, bilang anak ng Diyos, you have that rights. Amen? Naniniwala ba kayo na
lahat ng pagmamay-ari ng iyong mga magulang ay sa iyo bilang anak. Kasi ang karapatan ng anak, kung ano ang mayroon ang magulang, kanila. Wala pong anak na pagkukuha ng ice cream sa refrigerator, sasabihin niyo, Ma, Pa, pwede ba kumuha ng ice cream? Hindi po yan na kailangan magpaalam because in their mind, lahat ng prinobide ng magulang ay kanila. So that is the rights of the children. Bilang mga anak ng Diyos, we have the rights in the Lord. Sabi nga ninyo, karapatan. Pag hindi mo alam ang karapatan mo, hindi mo yan magagamit. Praise God. Kaya sabi ng Bible, He gave. Binigyan niya ng karapatan ang mga anak ng Diyos. So use that rights. Praise the Lord. Amen? Naalala ko tuloy kasi mga trabador ko talaga, hindi kami nakakakita ng matino. Pinik up ang maraming galon. Nung mapick up ang maraming galon, ibinenta. Tapos, ang kagandahan doon sa pinagbintahan, nalaman ko kung saan bininta. I know my rights. Pinuntahan ko ngayon ang binintahan ng mga galon. Sabi ko, simple lang magsalita doon. Narito ako po ang may-ari ng Hydrolins at narito ako para bawiin ko po yung aking mga galon. Sabi niya, hindi sir, bininta yan sa amin. Sabi ko, may karapatan akong kunin kasi akin yan. Alam nyo na bawal bumili ng nakaw. Nakikipagtalo pang babae, sabi ko, magkakaproblema tayo. Because I know my rights, bilang may-ari ng mga galon, I have the rights na bawiin. Tama? So, if you know your right, you can use your rights. At balikan natin mga kapatid, sabi ng Bible, ang mga anak ng Diyos ay binigyan niya ng karapatan. Okay, next slide. Jesus believer has the rights as God's son or daughter. Alam niyo po mga kapatid, naranasan yan. Ay, alam na mga members yan ng hindi ako nakakalakad, Sister Joy, di ba? Pero nag-preach ako nung ma-aksidente ako sa motor, durog yung aking buto. Pero sabi po dyan sa ospital, sabi nila kailangan daw lagyan ng bakal yung aking paa. Praise God. Pero alam niyo po, sabi ko, sinabi ko sa dito sa church, darating ang panahon, ang inyong pastor lalakad ng maayos. Because I know my rights. Pero yung paa ko, grabe. Sabi nga, pinapirma ko ng waiver. Sabi niya, pag na-infection yan, labas na kami, sabi ng doktor. Sabi ko, okay po. Pag uwi ko sa bahay, namamaga ang aking paa ng sobra-sobra. Praise God. Pero hinamon ko ang Diyos kasi nag-iisa lang naman ako doon sa bahay, sa sabana. Sabi ko sa Diyos, Panginoon, kung ako tinawag mo, sabi ko, patunayan mo na tinawag mo ako. Sabi ko, pagalingin mo ako kasi nangangaral ako ng kagalingan. Ako na anak mo, hindi mo ako pinapagaling. Nangangaral ako na ang Diyos ay mapaghimala, pero ayaw mo maghimala sa akin. Naniniwala ako na ang Diyos ay nagpapagaling, pero ayaw mo akong pagalingin. Alam niyo po, inamon ko ang Diyos. Talagang binidyo ko pa ho, tinaas ko yung paa ko, binidyo ko, nag-i-speaking ako, Rabas, Sandara, Pasiko, Nababayande. Talagang nag-pray ako. Nakikita ko yung paa ko, mga kapatid, na unti-unting umiimpis ang maga. Bakit? Kasi sabi ko, Lord, hindi lang ako pastor mo, hindi lang ako lingkod mo, anak mo ako, Panginoon. And I have the rights na humingi ng kagalingan sa iyo. Walang operasyon, maayos ang aking paa. Bakit? If you know your rights, walang magagawa ang Ama mo sa langit kundi ibigay ang nararapat sa iyo. Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Sabi mga sa katabi mo, I like that. Tingin kayo sa inyo, sino po ba dito ang may mga problema? Amen. May rights kayo kay Lord na humingi ng provision. May rights kayo kay Lord. Sabi mo, Lord, anak ako. Anak mo ako, Panginoon. So use your rights. Praise the Lord. Pangalawa, hallelujah. Sabi dito, He gave the authority. Pangalawa ay a authority.
Ano po ba yung authority? Ang authority kasi, kapamahalaan yan, mga kapatid. May kapangyarihan ka. Kaya nga, natutuwa ako sa mga Kristyano. Di ba ang problema, pagkatapos na naman ng problema, atin na naman metong. Pagkayari ng metong, atin na naman metong. Pagkayari ng metong, atin na naman metong. Praise God. Pagkabayad pa lang, atin na naman utang. Kamabayad, atin na naman utang. Pagkabayad, utang na naman. Walang katapusan. Napapansin niyo po? Kasi ganito ang tanong niya. Pagkatapos ng isang problema, ang tanong niya, ano kaya na naman ang susunod? Aba, mag-expect niya pa kung ano yung susunod na problema. Alam niyo po mga kapatid, alam ba yung sinabi ko kay Pastor Noel? Yun nga, yung na-accident ako. Sabi ko kay Satanas, Satanas, sabi ko, huli mo na yan. Kasi gusto ko patay, meron ko 7 accidents sa motor. Nakabalian ako ng 4 na ribs. Nagsisimplang-simplang ako, praise God. Hallelujah. Pero, hinarap ko talaga si Satanas. Sabi ko kay Satanas, Satanas, huli mo na yan. Ayoko na ma-aksidente pa ulit, baka mamatay nga ako matuluyan, mga kapatid. Pero, you have the rights. Tandaan po ninyo, may kapangyarihan ka sa demonyo. Amen? Amen. Sino sa inyo may problema? Amen. O anong gagawin mo sa problema bilang may authority ka? Problema? Lumayo ka, lumipat ka sa kapitbahay namin. You have that right, they will obey. Hallelujah! Kasi ang nagiging problema, kaya ang problema, ayaw umalis sa'yo kasi ayaw mong paalisin. Paalisin mo siya. Praise the Lord. Harapin mo si Satanas. Satanas, huli mo na yan. Alam niyo po, sabi ko kay Sister Joy, yung tubigan dyan, ang dami na nangupahan niyan, 3 months lang. Ako magwa 1 year na puro abuno, puro problema. Sabi ni Sister Joy, alam mo, parang isinumpa yung lugar. Sabi ko, Sister Joy, ipag-pray natin yung lugar na yan. Ipag-pray namin. Ano ipag-pray namin? Ilayo kami sa mga taong mga halang ng bituka. Ilayo kami sa mga taong masasama. Umalis ang espiritu ng diablo dyan. Amen? Amen? Praise God. Kasi walang tumatagal na trabahador. Ang dali lang. 1 week, napagod ako. I-train ko ng buong isang linggo, ituturo ang lahat ng gusto. Pagdating ng Sabado, resign. Ay, pag-Lunes na naman, bago turo na naman hanggang isang... Ay, sabi ko nakakapagod. Kaya sabi ko doon sa tubigan, sabi ko, Satanas, kung nakikinig ka, umayos ka kako kasi yung mga tao kako dito na mga siraulo, dininibanda ko, idinimanda kita. Praise God. Mayroon po kasing pwedeng idimanda yan sa Diyos. Tama? Hallelujah! Kaya, kausapin niyo po ang diablo. Pag may sakit ka, ano sasabihin mo? Naku, ang nanay ninyo, malapit ng mamatay. Huwag niyong sabihin yon. Ang sabihin mo sa sakit, lumayas ka. Wala kang karapatan sa aking buhay. Amen? You have the authority. Gamitin mo ang iyong authority. Kumbaga sa pulis, may tsapa ka, may tsapa. Gamitin mo yung tsapa mo. Gamitin mo yung authority mo. Pag may problema ka, praise God, dito nga lang sa lugar na ito. Walang natutulog. May multo daw. May namatay daw dito na matanda. Tapos, sa baba daw, naririnig na may kumakalapog. Nakakatulog ako mag-isa dito. Bakit? Kasi dati-dati, mga kapatid, mayroon akong, alam niyo po, kung ako sa inyo, kung mangungupahan kayo na may multong bahay, mura lang. Mura lang ang mga paupahan na may multo, Sister Joy. Mura. Doon kayo mangupa. Alam niyo po, nangupa ako minsan na mayroong talagang grabe, malakas talagang person, nanana yung mga balahibo ko. Ngayon wala nang tumatayo, napanood na ako eh. Dati-dati tumatayo talaga, ramdam ko talaga eh. Pero alam niyo po, sabi ko nung mahiga ako doon first night, sabi ko, aba, bumubukas ang pinto, Sister Joy, wala mang hangin. Ang sabi ko, kung bubuksan mo, isang biglang sumara. Ay, sabi ko, mayroon nga talaga dito. Pero alam niyo po, ang sinabi ko, mula ngayon, ako na ang titira dito. Lumayas ka na. The following day, wala na. Because I have authority. Natandaan niyo po itong
Hinsonville, papuntang Abangan, dati-dati may mga mangga dyan. Walang dumadaan dyan paggabi. Umiikot sila doon. Pero ako, nung naandun pa sa Abacan ng church, kailangan ko pumunta sa Hinsonville. Ayaw ko umikot, Sister Joy. Sabi niya dyan, Pastor, may nagpapakitang ulo lang. May nagpapakitang ano dyan. Kasi ang mga lalaki takot duman kasi naranasan nila eh. Alam niyo po, nung ako dumaan, sabi ko, magsitabi kayo, dumadaan ang anak ng Diyos. Wala ako nakita. Because I know my authority. Sabi mo nga authority. Ang kaaway natin, Diablo. Huwag kang makiusap kay Satanas. Satanas, maawa ka. Tama na. Hindi. Gamitin mo ang authority. Satanas, tama na. Pag may problema ka, minsan nagagalit ako sa pag sinabing news. May paparating ng mega typhoon. Ang mga Kristyano, nag-prepare, mag-ano sila, mag-i-imbak, mag-prepare. Huwag kayong mag-prepare. Sabi mo sa Baguio, huwag ka na dumating ng Pilipinas, bumagsak ka sa dagat. Because you have that authority. Tama ba? Hallelujah. Ako nga, natutuwa ako. Talagang ang dami ko ng karanasan. Malakas ang ulan, Sister Joy, kailangan ko magturo sa San Fernando. Sabi ko, wala akong kapote. Sabi ko, Lord, wala akong kapote. Aba, nung pumara ako, doon mismo, umuulan sa kalahati sa akin, wala. Nang tumigil ang ulan, dumiritso ako, bigla naman umulan doon sa tinigilan ko. Nakarating ako, hindi ako basa. Kasi maging ang mga alagad namamangha, sino kaya ito si Jesus na maging ang dagat at hangin ay sumusunod sa Kanya? Because Jesus has the authority at ang authority ni Jesus katulad ng authority natin. Lakasan natin. Sabi mo, problema? Parang ayaw na lang iba. Sabi mo, problema? Lumayas ka! In Jesus' name. Amen. Isumpa na natin yung mga utang. Praise the Lord. Ang dami nating utang. Katatapos na ng isa, ako darating na naman ng 11. Darating naman ng 11, tapos 15. Hallelujah. Praise God. Pero sabi ko nga kay Lord, Lord, huli mo na yan. Alam niyo po mga kapatid, salamat sa Diyos dahil mabuti ang Panginoon. Use your authority. Huwag kang makiusap sa demonyo. Kausapin mo sila. Pag may karamdaman ka, sabihin mo, lumayas ka. Pag may problema ka, lumayas ka. Pag mayroon ka nga, ang asawa, hindi pinapalayas yan. Kasi yung mga asawa nyo, hindi naman demonyo yan, nadidemonyo lang minsan. Kaya ang iba, ang pinapalayas, asawa. Huwag po ang palayasin nyo si Satanas. Tama po ba? Amen. Praise God. Palapakan natin ang Lord. Last na po, praise God. Jesus believers has the authority as God's son and daughter. Third one, sige next. Sabi niya, He gave the privilege. Yan, P. Ina-acronym natin ang salitang RAP. R-A-P. Privilegio. Ang ganda ng salitang privilegio. Ibig sabihin, pagkakataon, you have that privilege. Di ba pag nagtrabaho ka, may privilegio ka sa SSS, may privilegio ka sa Pag-ibig, may privilegio ka sa PhilHealth. May mga privilegio ang tawag dyan. Tama ba? Ibig sabihin ng privilegio, may benepisyo. Bilang anak ng Diyos, may benepisyo tayo. Amen? O sabihin mo ulit, privilege. Okay, basa tayo. Okay, next slide. Jesus believer has the privilege as God's son and daughter. Naalala niyo po ang prodigal son? Magkapatid, sabi ng bunso, Ama, kukunin ko ang aking mana. So kinuha ng bunso ang kanyang mana, nagpakalayo-layo siya at nilustay niya ang lahat ng kanyang, inubos niya ang kanyang kayamanan. Tapos bumalik ang bunso, ang panganay, naiwan sa ama. Nang bumalik ang kanyang kapatid, galit na galit siya. Sabi, sinumbatan niya ang kanyang ama. Sabi niya, Ama, sabi niya ganon, hindi ako sumuway sa iyo. Pero kahit isang kambing, hindi ko man lamang na ipaggatay ang aking mga kapatid. Anong sagot ng ama? Oh, may son, may son.
lahat ng mayroon ako ay sa'yo. Ang problema lang, kahit hindi isang kambing, kahit baka ang katayin niya, kasi lahat ng mayroon ng ama kanya. Kaya lang, hindi nagkatay para sa kanyang kaibigan. Kaya tayo mga kapatid, listen up, we have that privilege. Ano man ang mayroon ng Panginoon, mayroon tayo. Tama po ba? Praise God. Kaya doon sa langit, ipinost ko po doon sa Facebook ko, langit na tahanan. May kanya-kanyang tayong tahanan sa bahay ng ating Ama. May kanya-kanya tayong tirahan because that is our privilege bilang mga anak ko ng Diyos. Ano ba privilege sa mga anak ng tao? Di ba privilege mo kahit alakang ubra makapangangkat? Bakit? Sa ngalan ng anak. Tama ba? Kahit minsan na ang nanay nyo, gano'n lang talaga minsan yan, lalo na pag napagod. Yung mga nanay nyo talaga, hindi yan napapagod sa tratrabaho. Napapagod yan sa bunganga. Kasi habang nagtratrabaho, nagbubunganga yan. Tama? Habang nagwawalis, bunganga ng bunganga yan. Walang tigil yan, mga kapatid. Maya-maya pagod na ho yan. Hindi doon sa trabaho, kundi pagod sa kabubunganga. Kayo mga nanay ninyo, mga anak, tingin kayo. Pag ang nanay ninyo nagbubunganga na, pagod na kasi yan. Kasi ayaw mong kumilos. Hallelujah. Ayaw mong tumulong. Ayaw mong gumawa. Tama ba? Kapag hindi naman magbubunga ngayon pa, alam niyo po, maiksi ang pasensya ng mga taong pagod. Pag nagbubunga nga ng inyong nanay, yakapin mo, ma, luklok ka pa, Ken. Magpainawa ka, ma. Ako na po ang magtatrabaho. Tingnan mo kung magbubunga nga pa yan, hindi na. Kasi ikaw na ang naglalaba, ikaw na ang naglilinis ng bahay, ikaw na ang nagluluto. Sira ulo na lang ang magulang kung magbubunga nga habang nagtatawa. Hindi na yan. Mananahimik yan. Amen? O, sabi mo nga ulit sa katabi mo, may pribilehiyo bilang anak. Tingin kayo, kahit binubungangaan kayong mga anak, pero nagluluto pa rin ang nanay niyo sa inyo. Tama? Kahit binubungangaan kayo, pinamamalinti pa rin kayo. Praise God. Minsan, hallelujah. Di ba yung mga anak, minsan nag-i-earphone na lang. Pero hindi mo man siya pakinggan, pag bangon mo, may nakahain pa rin sa pagkainan. Alam niyo, hindi naman ibig sabihin na pag binungaan kayo ng magulang, hindi kayo mahal. Pagod lang sila. Pagod lang. Tulungan niyo minsan. Praise God. Kaya dati, nanay ko, tinanong ko, Nay, bakit kami 13? Nanay ko masipag, 13 kami magkakapatid. Ano mo sagot ng nanay ko? Kasi anak, gusto ko marami. Kasi pag marami kayo, wala na akong gagawin. Bakit? Ako tagaigib. Ang isa kong ate tagalaba. Ang isang ate ko tagawalis ng malawak na bakuran. Ang isang kapatid tagabunot ng aming bahay. Ang isang kapatid tagaluto. Mayroong ako sa kapatid tagalaba. Ang nanay ko, wala na po siyang ginagawa. Kasi ang sabi niya, kaya sa nagdami ng anak para hindi na siya gumawa. Amen? Parang tahimik kayo. Pero again pa rin, bilang anak, may pribilehiyo tayo sa ating mga magulang. Sa ganun din po sa Diyos, bilang mga anak tayo, may pribilehiyo tayo. Ano man mayroon ang Diyos, mayroon tayo, mga kapatid. Amen? Kaya huwag kayong huwag kayong sabi naman ng iba, Pastor Lito, hanggang ngayon, wala ka pa bang 4 wheels? Sabi ko, actually, madali yung 4 wheels, sabi ko. Kasi sabi ko, yung inyo, luma na, pagdating ng aking bago. Tama? Kasi ang Diyos, fair yan. Antayin nyo lang. Sabi ko nga, di ba, Sister Joy, pagdating ng panahon, yung labas na yan, may mga sasakyan yan. Bilang ka lang, si Mikailo, ng taon, may sasakyan yan. Amen? Si Christian. Sa mapapasa ang pangalang Christian kung hindi siya bibiyayaan ng kanyang ama sa langit bilang anak. Amen? Kaya nga ang pangalan niya, Christian. Christian na Christian. Praise God. Hallelujah. Yan pang hindi bibiyayaan ng Lord. Si Michelle, hanggang ngayon, ganyan-ganyan lang yan.
pero darating ang panahon, may magkakaroon niya ng sariling bahay. May awa po ang Diyos. Hindi tayo habang buhay ganito. Amen? Alam niyo po dito kung bakit makalat ako, parang ayaw ko kasi mag-ayos. Kasi sabi ko, parang ayaw ko dito. Gusto ko mag-ayos ako sarili kong bahay. Alam niyo po, sabi ni Pastor Rowell, ako kasi mahihayin lang ako. Sabi ni Pastor Rowell, late, nag-uusap-usap kaming mga pastor, ikukuha ka namin ng bahay. Amen? Kasi ayaw nila na wala akong bahay. Pero ako naman, hindi ako tao ano ba yung advantage na sige ako ng sige. Amen? Kita mo, sa Abril 29, makakarating ako ng Dubai, Abu Dhabi, libre lahat. Bakit, sister? Ang Diyos ay mabuti. Amen? Sabi ko nga kay Labat, 2 linggo ko kayo maiiwan kasi sila ang mga ngasiwa, praise God. Pero pagbalik ko doon, kasi bawat turo doon, masaya doon magturo. Dito lang naman ako nagtuturo na wala akong natatanggap eh. Doon, pag nagturo ka, mag-Amerikana ka, at saka magdami ka ng bulsa, yung mga 6 packets. Bakit? Kasi pagbaba mo, kanya-kanyang kamay yan, may sobre. Amen? Kaya sabi ko, pagbalik ko, Sister Joy, marami akong pera. Amen? Magtuturo, hindi naman ako manghihingi. Magtuturo ako doon. Praise God. At siyempre, pagbaba ko sa pulpit, kung 100 yan ng mga membro, mga nagtatrabaho yan, Pastor, na-bless po kami. Wow, may sobre. Kahit medyo sabihin natin 500 pesos lang yan. Isa dami, marami yan. Sa 2 linggo, 4 na church ang pupuntahan ko. Hallelujah! Anong tawag dyan? Pribilehiyo. Bilang anak ng Diyos, we have that privilege to be blessed. Karapatan natin, mapagpala tayo ng Panginoon. Amen? Hindi tayo forever ganyan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Darating ang panahon. Baka yung ngayon si GM, di ba si GM may trabaho na. Baka pagdating ng panahon, praise God. Hallelujah. Manager na. Bilis ng promotion, Sister Joy, 3 araw lang. Ano na siya? Regular na agad. Ang iba, buwan ang binibilang bago maging regular. Siya, araw lang, regular na. Ako baka sa susunod yan, supervisor na. After na supervisor, manager na. After na manager, may-ari na siya ng Chowking. Chowking ba ito na natrabuhan, Sister Joy? Wow, walang imposible sa Panginoon. Amen? Sabi mo, pribilehiyo. May pribilehiyo tayo bilang mga anak ng Diyos. You have the privilege, the blessing of the Lord. Last verse na po, mga kapatid. Sa Phillips translation ganito, all who follow the leading of God's Spirit are God's own son. Lahat daw ng sumusunod sa Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Nor are you meant to relapse into old slavish attitude of fear. You have been adopted into the very family circle of God, and you can say with a full heart, Father, my Father. Take note, itanim niyo po sa puso. Ibinilang tayo, inampun tayo sa pamilya ng Diyos, kaya ngayon nakakasabi tayo sa Diyos Ama. Sabi natin, Father. Okay, next part. Karugtong pa rin, kasi first, the Spirit Himself endorses our inward conviction that we really are the children of God. Think what that means. If we are His children, we share His treasure. Pag anak tayo ng Diyos, kahati tayo sa kayamanan ng Diyos. And all that Christ claims as His will belong to all of us as well. Lahat daw na mayroon si Jesus, mayroon tayo. Ano bang mayroon si Jesus? Love. May bahagi tayo sa love. Blessing. May bahagi tayo sa blessing. Biyaya. May bahagi tayo sa biyaya. Kabutihan. May bahagi tayo sa kabutihan. Ano man mayroon daw si Jesus, hallelujah, mayroon din tayo. Amen? And last, yes, if we share in His suffering, we shall certainly share in His glory. Grabe. Kaya, mga kapatid, alam mo na ngayon ang karapatan mo. Ano na yung rights, authority, and privilege. At lahat ng mayroon ng Panginoon, may bahagi ka. Get your parts. Pag nakakita kayo ng bagong sasakyan, sabi mo, Lord, asan ang para sa akin? Amen?
Pag nakakita kayo ng mansion and lot, ang tatanungin mo lang, Lord, asaan ang para sa akin? Ako, Sister Joy, dati-dati nung naandun sa Abacan, marami na pong nag-manifest, walang mga bahay dati. Nangungupahan lang dati, pero praise God, ngayon, ang dami na pong may mga bahay. Sarili bakit? Nag-manifest ang pangako ng Diyos. Amen? So, tayo lahat.